And then doon po sa House Infracom hearing, mayroong motion na na ipinagpaliban to invite Representative Ko sa pagdinig po regarding the questions on the 2025 Bicameral Conference Committee report. Pero hindi po kasi sumasagot si Representative Ko, and mayroong mga reports na hindi po siya. He was absent with notice twice, absent without notice thrice, and excused 7 times po sa session. Meron po ba siyang nasa loob, nandito pa po ba siya sa bansa, lumabas po ng bansa? Meron po ba siyang travel clearance? Can you give us an idea lang po? I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Ano po yung period nung kaniyang travel clearance from the house? Kailan po umalis? Kailan wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to be able to get more information, and once I have that, I will of course share it with all of you. Sana ako sa motion ni Congressman Erice na imbitahan talaga ang dating former chairman ng Committee on Operations, si Congressman Saldico, dahil kahit dun sa small committee wala pong naibigay na report. And for the record, under Congressman Saldico as proponent, ang insertion sa BICAM is 13,803,693,000. No? Under Ako Bicol, it's 2,295,000,000. And under BHW party list, it's 2,064,000,000 pesos. Ang point ko lang po dito, Mr. Chairman, is mas malaki pa po ito sa mga, even yung 2 billion, mas malaki po ito sa net ng itong Manila. So bakit kailangan dumaan sa party list ng mga proyekto para sa distrito? Bakit hindi po pinababa sa distrito directly? At ang makakasagot na po yan ay si Congressman Saldico. Shout out us Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Yes, we're discussing with the national wage. Yung una muna, yung national minimum wage na maraming nagrereklamo na hindi daw makatarungan. Yung NCR, pagkataas-taas, samantalang yung mga probinsya, lalo na yung BARM, nasa 411 pesos lang. Eh, napakababa. Ang laki ng agwat eh. Halos sa, magkano ba yun? Napakalaki talaga. So, ang dami talagang umaalma dyan. So, eto nga. So, right now, Secretary Laguesma has already said his position of the DOLE. Ayaw nila ma-centralize. They want to maintain the regional wage boards. Tapos ang national wage, ine-explain niya. Kasi di namin maintindihan kung paano kino-compute yung cost of living. Kung maalala nyo, mainit yung diskusyon pa paano mabubuhay ang pamilya ng 5 sa 92 pesos. Tama naman, Madam Chair. Kaya kung tutusin, yung presyo naman ng gasolina sa NCR, pareho din naman presyo ng gasolina pagdating sa probinsya. So isa yan dapat pag-aralan natin, Madam Chair, na kung gawin na natin across the board, because marami rin po nakarating sa ang reklamo, mga kababayan natin from different provinces na sinasabing bakit pag kami mababa, pag sa NCR, sa Luzon, mataas, kung tutusin yung mga bilihin, halos pare-pareho lang. Yung po yung sinasabi. Pero bago niya, Madam Chair, gusto ko lang makasingit. Maganda ito pinag-usapan natin, nataasan po yung sweldo nating mga magagawa. In fact, last June, recently, nagtaas tayo na 150 pesos, and then ako po yung nagbumungkahi, natataasan natin na up to 300 pesos pa. Now, the problem here is, taas tayo ng taas sa mga sweldo natin mga magagawa, which is just right. Pero wala sa implementation, Madam Chair. Meron tayong mga manggagawa na hanggang ngayon 300 pesos pa lang ang sinisweldo. Meron pa nga 280 pesos, and yet 695 na tayo, and meron pa rin sasahod ng 280 pesos. Bakit? Ngayon tataasan pa natin under 300, so magiging ano tayo, almost 1,000 pesos. Tataasan na ng 50 pesos ng mga sakim ng mga manufacturing companies ng another 50 pesos. So parang naglulukohan lang tayo dito. So it's really the implementation. I've been saying this time and time again, DOLE, wake up. Totoo to. Kasi Madam Chair, nag-ikot ako recently sa Kamanaba. Yung mga top 5 biggest manufacturing companies dyan sa Kamanaba area, and never ever pa na-inspect ng DOLE. At kung meron man doon na sagasaan na na-inspect ng DOLE, yung DOLE nag-inspect, pumunta lang diretso sa opisina ng HR, paglabas may kasama ng envelope na makapal, hindi man lang kinausap yung mga workers. Kaya nung during the last hearing I was here, I dared DOLE
na ipresenta sa akin yung pangalan ng mga field inspector sa Kamanaba because hiriting ko sa budget deliberation, pagsisibakin mga yon. Kapag lumitaw na yung mga taong yon, field inspector ng DOLE, na hindi ginawa ang trabaho o nagtrabaho, nag-inspect, pero pinalabas nila na binigyan ng passing grade yung in-inspect nila, so ibig sabihin may corruption. Kaya nga ang suggestion ko, Madam Chair, at nandito Secretary Ledesma, from now on, lahat ng field inspector nyo, pagsuotin nyo ng body-worn camera. Totoo yan. Body-worn camera para magkaalaman kung talagang ginawa yung trabaho nyo o hindi. Kasi pupunta doon yung field inspector, Madam Chair, sa halip na titingnan yung work area, kung conducive ba para doon sa mga manggagawa, yung work area nila, tapos yung mga ginagawa nila, kung tama ba, kung safe ba sila, etc. Walang ganun eh. Wala man lang interview sa mga manggagawa. Diretso agad doon sa HR. Pagdating doon sa HR, closed door. Magkikipag-usap ng 1 oras, may kape, may merienda, may lechon, I don't know. Pag uwi, meron ng daladalang envelope na pagkapal-kapal. Ganun po palagi nangyari, Madam Chair. We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang korupsyon, wala namang susumbong ng mga mga manggagawa sa akin. Almost every day, diyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila, and 75 to 80% of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid, mga factory workers na underpaid. Nakakaawa naman sila, tataasan natin mga sweldo nila, and yet, hindi natin kaya ma-implement yun. So, Secretary Ledesma, I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapa-defer ko ang budget ninyo, promise. Mark my word, I'll walk the talk. Unless kung binago niya from now on hanggang sa nagkaroon ng budget hearing, give me a list of your people sa Kamanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong nangyari dun sa kanilang ginawang inspection. At kapag nakita ko na naging tamad sila o wala silang ginawa dun sa kanilang inspeksyon o dinoktor nila, I want their heads sibakin. Punyet, lintik na mga yan. Mainit ng ulo. Kasi Madam Chair, nag-inspect ako eh. I went around, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa. Pinagpapawisan, kulang sa safety gear, mainit, walang electric fan, walang ceiling fan, industrial fan, walang boots. Pagkatapos, maliit ang sweldo. Walang benefits. Meron pa, iba yung trato sa mga kababaihan, iba ang trato sa mga kalalakihan. So pag babae, below minimum. Pag lalaki, nasa minimum. Tapos yung pakyawan system, dapat Secretary Lagos pag-aralan yan, yung pakyawan system na yan. Dahil doon sa pakyawan system, maraming nakakalamang na mga tuso na mga may-ari ng negosyo. Sa pakyawan kasi, Madam Chair, you have to meet a certain number of, may quota ka, performance mo, a certain number of products na mabalot mo in the case of ikaw ay doon sa repacking. So, yung sinasabi ng mga gawa, they have to work at least 12 to 16 hours para ma-meet lang yung minimum wage. Kasi kung at a regular pace lang sila magtatrabaho, at 8 hours, hindi lang ma-meet yung minimum wage, hanggang 300 lang sila. So therefore, for them to meet that minimum wage, ulitin ko, 12 to 16, even 18 hours, they have to put. Yun siguro pag-aralan natin. So meron ba nag-inspeksyon na DOLE para masiguro na huwag naman paabutin ng parang magdamagan na magtatrabaho yung manggagawa para lamang ma-meet yung minimum wage, mapakain na maayos ang kanilang pamilya. So yun muna, Madam Chair, gusto ko sa implementation at Secretary Laguesma, I promise you, i-defer ko ang budget ninyo pag hindi nyo pakita sa akin at pag walang nasibak. Gusto ko may masibak yan sa DOLE dahil hindi naman magreklamo sa akin yung mga magagawa kung hindi sila naapi. Naapi sila ng kanilang mga employer at naapi pa rin sila ng mga taga-DOLE. Because if DOLE has just been doing their job, hindi na dapat sila magreklamo. Nasa pool na agad ng mga field inspector ng DOLE na, oy, kayong company A, o hindi ka napapasweldo na maayos, napakainit dito, madulas, etc. Na-flag down agad. Bakit hindi? It's either hindi lang ginagawa ang trabaho nila o corrupt sila. So gusto ko may masibak. Pag hindi, i-defer ko ng budget nyo at promise. So, hindi ako papayag na ituloy yung budget nyo hanggat hindi kayo mag-ayos-ayos dyan sa DOLE. Yes, Senator Tulfo, I think Secretary Laguesma would like to answer. Yes, maraming salamat po, Madam Chair. I took serious note of the manifestation and the presentation made by the good Senator Rapi Tulfo, and commits to resolve, address this concern. In fact, I know that in the past we have been coordinating with your office. In fact, the good Senator even appreciated the work done by sending
we personally a appreciation note, and we committed to coordinate with the Office of the Good Senator and provide him listing as he has requested, Madam Chair. Maraming salamat po. Okay, yes, Secretary Alaguesma, ang gusto kong mangyari talaga, maging seryoso kayo sa paggagawa ng trabaho ninyo, not you, meaning yung mga field inspectors ninyo. Wala eh. Tiningnan ko yung listahan ng mga companies na dapat inspeksyonin, hindi na-inspect. Kung na-inspect man, once a year lang. At kapag na-inspect, walang binibigay na performance, yung result ng performance ng inyong field inspector. And I want to get a list of each and every field inspectors, yung kanilang mga in-inspect at ano yung naging result ng inspection, because ibabangga ko yan. Ako mismo pupuntahan ko yung company yon. O magpapadala o mananawagan ako, ipopost ko sa Facebook ko. Ito, in-inspect ni ganito, ganitong araw, ganitong linggo. Trust me, lahat ng followers ko puro manggagawa halos. Now, pag nag-respond yung mga manggagawa na, hindi pumunta yan dito, pumunta yan dito, kaya lang tago doon sa HR, gusto ko masibak yun. Totoo, on the spot. Kapag hindi mo sibakin yun, di-defer kong budget nyo. Okay. I think, Secretary, tumatango naman si Secretary, mukha naman sang-ayon. Madam Chair, we'll respond and resolve yung pong concerns na nirelate po sa atin ni Senator Rapi Tulfo. Kasi po, Madam Chair, matagal na problema to. Alam ko, maraming problema sa ating bayan na nangyari ngayon. Napakarami. Pero equally important na dapat tutukan din natin, itong every single day, may mga manggagawa tayo by the hundreds of thousands na nanaapi, apektado sila directly kasaming kanilang family. Yun dapat isaalang-alang natin. Kasi hindi naman gagana lahat ng company, lahat ng corporation, lahat ng factory kung hindi na sa manggagawa eh. Kaya gumagana lahat mga yan dahil sa pawis at hirap ng mga manggagawa. Yun lang yun eh. I'd like to call on Congressman Eli San Fernando kasi hindi pa nakakapagsalita yung tao samantalang lumakbay mula sa bayan ng Kongreso papuntang Senado. I share the same frustration po ng ating mga kagalang-galang na senador. Una po, nagpapasalamat tayo sa inyo po, Madam Chair, at sa committee ito para pag-usapan ng isang napaka-importante at napapanahon na topic patungkol sa pagbubuwag ng provincial rate na tinatawag natin. Just for the record po, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, I represent Kamanggagawa Party List. I do not represent the views of the entire House and the committee that I belong to, ang Committee on Labor. Firstly, we support Senate Bills 111 and 373, yung National Minimum Wage Bill, authored primarily by Senator Amy Marcos, and similar bills in the House have been already filed, such as House Bills 55 and 94. Likewise, we support po the legislated wage increase of 200 pesos. In the House, there are several bills already filed. Among these are the bills filed by Deputy Speaker Raymond Mendoza of the UCP Party List and House Labor Committee Chair Jolo Revilla. And allow me, Madam Chair, to just present, para mabilis po tayo, yung main reasons as to why we support itong pagbubuwag ng provincial rate. Madam Chair, and to our distinguished colleagues, it's been 36 years since the enactment of the Wage Rationalization Act of 1989. Mag-aapat na dekada na pong hindi nare-review at napag-uusapan itong batas na nagbigay daan sa pagre-regionalize ng pagtatakda ng sahod ng ating mga manggagawa. Throughout the years, GDP, real GDP, and labor productivity have been increasing. Marami na pong mga pag-aaral ang nagsasabi at nagtuturo na ang produktibidad ng mga manggagawa at ang kita ng ating ekonomiya ay tumataas kada taon. Pero ang ating sahod ng mga manggagawa, real wages, have remained virtually the same. So kailangan po na makuha ng mga manggagawa ang makatwirang bahagi, the just share in the fruits of production. The workers are not asking for too much. What we are asking is the just share in the fruits of production, makatwirang bahagi na iniambag at ibinigay ng mga manggagawa sa ekonomiya. Pangalawa, Madam Chair, ang rason po kung bakit namin sinusuportahan ang national minimum wage ay dahil malaking kalokohan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila, sa Las Piñas, ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor, Cavite. Pero pag tumawid ka, mula sa Las Piñas, 695. Pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Cainta, Rizal. Pasig at Cainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yon. Yes po, meron din ho halimbawa sa May Kawayan, Bulacan at sa Valenzuela.
Isang iskinita lang ho ang pagitan. Tatawid lang ho ako ng daanan. Pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalokohan yung kasalukuyang iskema kung paano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO, halimbawa ho, sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Gensan, ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso, samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa? Wala hong lohika ang pagtatakda ng sahod, Madam Chair, dito sa RA 6727. Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Kanina po, Madam Chair, binanggit na kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa sahod ng mga manggagawa ay dahil doon po sa tinatawag na cost of living. At maganda po na inamin po kanina ng ating mga kasamahan dito na walang uniform na pagtatakda ng cost of living. Pero Madam Chair, pasimplihin na lang po natin ang usapan. Pwede po ba nating sabihin sa harap, halimbawa ng mga Ilocano, ng mga Kabitenyo, na mas murang mabuhay sa probinsya kumpara sa Metro Manila? Can we really say that? Hinahamon po natin ang ating mga kasama dito na kung kaya nilang sabihin yan dun sa mga manggagawa and on the record, eh sabihin po nila. Dahil iisa lang po ang babanggitin ng mga manggagawa sa probinsya at sa Metro Manila. Ang kinakain nyo dyan sa Metro Manila ay parehas din ng kinakain namin sa probinsya. Ang pangangailangan nyo sa Metro Manila ay parehas din ng pangangailangan namin sa probinsya. Kadalasan ay mas mahal pa ang mga pangunahing bilihin sa probinsya dahil sa added na transportation cost. Dahil kalakhan po ng ating mga produkto ay ini-import, binabagsak dito sa Metro Manila, dadalhin sa mga probinsya, meron ho na dagdag na transportation cost. Ito po ang ating final na batas, panukalang batas sa House Bill 94, Madam Chair, ay meron pong 5-year transition upang i-address po itong pangamba ng ating mga negosyante na magkaroon ng shock sa ating merkado. Ito rin po ay tatambala ng isa pang bill, yung Industrial Wage Fixing Mechanism. Instead of regionalized wage fixing mechanism, ang ating pong pinapanukala ay industry-wide wage fixing mechanism. To end, Madam Chair, there is something fundamentally wrong when employers view their workers as just cost in their accounting books. Pag tinitignan lang ho ang mga manggagawa bilang cost sa kanilang mga accounting books, eh maling-mali ho yun, Madam Chair. Kasi madali nilang tanggalin yung mga manggagawa dahil nga cost lang sa accounting books ng mga employer. Ang amin pong sinasabi, tignan ang mga manggagawa bilang partners for development. Hindi bilang pabigat sa kanilang mga kumpanya na madali nilang sabihan na dahil tumataas ang presyo ng kung ano ng mga bagay, tatanggalin namin kayo. Tignan ang mga manggagawa bilang pangunahing salik kung bakit tumatakbo ang mga kumpanya, ang mga pabrika. And that is why, Madam Chair, we support your bill and rest assured this representation will push for the passage of that bill in the lower house. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat sa ating minamahal na kinatawan, Eli San Fernando.